Kung kabataan, mag-asa ng bayan. I just wanted to ask, Mga Gen Z, hindi nakakagbigay ng hype. itong taong to, ang sabi niya, May pag-asa pa ba? Consumado mes! At isang katotohanan lang na may tatlo kang kailangan para sumikat sa TikTok. Swiss on and let the beat rock. For all my Southside niggas. Okay, so magiging honest ako, nauubuso na ako ng video ideas kaya ngayon mag-experiment ako at gagawa ko ng video na something na hindi ko kadalasang ginagawa. Ngayon, pag-usapan natin yung TikTok, may ilan akong gustong i-address na nakakabahalang mga bagay na nangyayari sa lipunan natin dahil sa nagiging epekto ng TikTok. So, first time ko tong mag-TikTok. Hindi talaga ako nagti-TikTok ever since. Siguro nag-TikTok lang ako nun para sa project ko sa school and yun lang. Nakaka-fascinate yung TikTok kasi meron siyang demographic na sobrang lawak mula sa mga bata hanggang umabot sa mga lolo at lola. Karamihan ng nasa TikTok ngayon, mga kabataan. Kaya kung kabataan ng pag-asa ng bayan, bakit puro ka TikTok? Ngayon, punta tayo sa simula. Kapag in-install mo yung TikTok, na mind blown ako nung napanood ko tong video na to. Listen to this. This is from TikTok's privacy policy. All right. It said, we collect certain information about the device you use to access the platform, such as your IP address, user region. This is really crazy. User agent, mobile carrier, time zone settings, identifiers for advertising purpose, model of your device, the device system, network type, device IDs, your screen resolution and operating system, app and file names and types. So all your apps and all your file names, all the things you have filed away on your phone, Really? they have access to that. File names and types, keystroke patterns or rhythms. So they're monitoring your keystrokes, which means they know every thing you type. Wow. Battery state, audio settings, and connected audio devices where you log in from multiple devices. So yung TikTok, sinasabi nila openly na app sila ng China na merong access sa lahat ng files mo. So parang ini-spyan ka ng TikTok. Maybe alam mo na Chinese company yung TikTok pero hindi mo alam na meron pala silang access sa mga files mo kahit hanggang sa keystrokes mo, hanggang sa mga tinatype mo may access sila dun. So basically, pwedeng mag-spy yung China sa'yo kapag TikTok user ka. Pero wag kang mag-alala, normal na civilian ka lang naman, wala ka namang hawak na importanteng intel tungkol sa Pilipinas na magiging valuable sa China. Pero hindi naman sa pinag-overthink kita, pero paano kung sa TikTok agency, tinitignan nila yung mga files mo tapos tinatawanan ka nila? Ngayon, so unang beses kong nag-scroll ng TikTok, inobserve ko yung platform. Nangolekta ako ng bawat videos depending sa category. At meron akong sariling categorization. Inabot ako ng 1 oras para makolekta lang yung best na video na pwede kong ibigay na example para sa category na mapili ko. Ngayon, simulan natin sa una. So masasabi kong 30% na mga makikita mo sa TikTok ganito. Mga video na nagpapakita ng magandang physical qualities, mga video ng mga celebrities, and mga video ng mga tao na binivideohan lang yung sarili nila. Masasabi kong okay, merong mga nakakahanga and hindi natin madedenay na maganda siya. Hindi ko siya kilala pero not gonna lie, maganda siya. Yung dahilan kung bakit yung video niya yung pinili kong example kasi matino naman siya kahit papano, hindi siya yung nang thirst trap. At isang katotohanan lang na may tatlo kang kailangan para sumikat sa TikTok. Una, kailangan mo ng cellphone. Pangalawa, kailangan mo ng attractive na itsura. At pangatlo, kailangan mo ng confidence na tumapat sa camera para gumawa ng kahit ano na magbibigay sa'yo ng atensyon. Yun yung sikreto para sumikat sa TikTok. Sadly, yung mga taong nagbubuhos ng malaking effort para sa content na ginagawa nila, sila yung mostly underappreciated. Yun yung masakit na katotohanan na kailangan natin tanggapin kasi it is what it is. Ngayon, dito naman tayo. Masasabi kong 30% din ng mga video sa TikTok ay yung gantong entertaining. Yung mga video na nagsishowcase ng talents, ng skills, and yung mga video na educational at mga nagbibigay ng satisfaction. Masasabi kong ito yung good side ng TikTok kasi nabibigyan ng platform yung mga taong talented na i-showcase yung talent at art nila. Tingin ko magandang paraan to ng paggamit ng TikTok. Kaya kapag may talent ka, malawak ang social media, pwede mo yun i-share kahit saan. Next.
Masasabi kong 10% na mga makikita mo sa TikTok ganito. Yung mga wholesome na clips and yung mga film clips na dinagdagan ng music na magkakaroon ka nga naman ng faith in humanity pag nakikita mo yung mga tao na gumagawa ng mga gantong kahulsam na bagay. Pero may isang flaw yung mga gantong klase ng content. May mga tao na ginagawang scripted o pinipeke yung paggawa ng kabutihan sa kapwa. I don't think na dapat kino-content yung ganon kung peke lang din naman pala. Kasi tignan mo si Mr. Beast. Oo, kino-content niya yung pagbibigay niya ng mga pera, pero masyado na kasi siyang maraming pera. Kaya ginagamit niya yung pagbibigay ng pera para din maging entertainment na lang. Ngayon dito naman tayo sa sunod. Interesting to. So, masasabi kong 20% na mga makikita mo sa TikTok ganito. Ito yung mga uri ng content na rant, cope, and kalandian. Ito yung mga pinaka-effortless na video. Magta-type ka lang ng kung anong bumabagabag sa'yo, tapos lalagyan mo ng music, tapos sa-upload mo. Hindi ako fan ng ganito kasi tingin ko hindi to makakabuti sa'yo. Magiging vulnerable ka sa public, papakita mo yung mga kahinaan mo, ipapakita mo kung ano yung mga bumabagabag sa'yo. Una sa lahat, gusto kong tandaan nyo na pwede kayong maabuso dito. Pwedeng gamitin yung mga kahinaan nyo laban sa inyo. Pangalawa, oo, magaan sa loob na nalabas mo yung saloobin mo. Pero wala kang kahit anong solution na nahahanap at all. Ganun yung nangyayari sa social media. Ang ginagawa lang natin, maglabas ng problema, pero hindi talaga tayo humahanap ng solusyon. Kaya sa mga videos ko, oo, pinopoint out ko yung mga problema, pero nagbibigay rin ako ng solusyon na pwede mong i-take, and ikaw bahala kung i-take mo o hindi. Kasi kapag gantong nagko-cope ka sa social media, makakakita ka ng mga tao na merong same experiences. Parang inaakbayan ka lang, aalis na, tas hindi ka bibigyan ng kahit anong tulong. Diba? Walang sense. At ngayon dito na tayo sa next. Ngayon, 10% to na makikita mo sa TikTok. Mga videos na random, weird, and stupid. Karamihan ng mga gumagawa ng TikTok reaction videos, mga ganito lang pinapakita, yung mga weird. Pero pansin ko, hindi naman siya ganong karami sa TikTok. Pero lalabas at lalabas yan sa feed mo. Para yung TikTok, binigyan yung mga tao ng platform para maging weird, para maging stupid, and all that shit. Pero kapag gusto mo ng mga mas malala pa sa TikTok, punta ka sa Instagram Reels. Doon maraming dark jokes, maraming disturbing stuff, and kailangan mo ng mental resilience para magpunta sa Instagram Reels. Huwag na kayo pumunta doon, kami na lang mga may dark humor yung magi-stay doon. Yung video na to, hindi ko naman to ginawa para mag-take a shit against TikTok. Pinapakita ko lang kung ano yung nakikita sa TikTok na hindi nyo napapansin na ganun pala. Actually, pinag-isipan ko ng mabuti kung gagawin ko ba tong video na to. Kinuusap ko yung mga kaibigan ko na madalas nasa TikTok. Yung mga content na makikita daw, depende naman talaga sa algorithm, which is true naman sa bawat social media platform. Pero nakakapagpabagabag para sa akin na merong mga bata sa platform na to. Meron kang makikita ditong mga bagay na hindi talaga pang bata. Maraming mga thirst trap, mga inappropriate na bagay, mga degenerate na bagay na hindi dapat makita ng mga bata. Problema pa kung yung mga influencers, bad influence. Dagdag mo pa yung pag-ikli ng attention span at pag-decline ng mental health ng mga tao habang sumisikat yung TikTok. Parang di na kayang manood ng ilang tao ng isang 5-minute video nang hindi nababoard at parang di na kayang mag-scroll nang hindi nagkakaroon ng doubt sa sarili. Hindi mo pwedeng i-deny na may contribution dyan ng TikTok dahil nangyari lahat yan sa sagsagan ng pagsikat ng TikTok. So sa part na magbibigay ako ng solution, ang masasabi ko lang, wag na kayong dumagdag doon sa mga taong magbibigay ng polusyon sa utak ng kabataan. Kaya ikaw na yung bahala kung paano mo gagamitin yung social media mo. Yun lang.